Ito po'y walang mali siya. So sa mga nakikinig po na mga may kasamang bata ngayon, siguro mas maganda palaruin niyo muna sila, no? At kayo muna mag-asawa makinig sa akin. At kayo naman na lola, kung kayo naman ay hindi na interesado dito sa topic ko, pakinggan nyo rin po. Anong malay nyo, balang araw po makapag-asawa po kayo ulit kung sakasakaling byuda kayo. Ito po, no? Erectile dysfunction. O, biro lang ha, mamaya meron na naman dyan na mga magtampo sa akin. Erectile dysfunction, dati po ang tawag dito impotence. Pero hindi na po ginagamit yung salitang impotence kasi para may stigma. Akala nila pag sinabing impotent ka, parang wala kang silbi. Maaaring wala kang silbi sa ibang paraan, pero hindi naman po dun sa sexual na bagay. So, ang tawag na po ngayon na ginagamit ay erectile dysfunction. Aba, maganda-ganda, no? Erectile dysfunction. So, erectile, para ka nagtayo ng building. Erect, itinayo. Tama ho, Tapos dysfunction, hindi masyadong maayos ang paggana. Walang sinasabing hindi gumagana. Basta sabi lang, medyo hindi maayos, no? So, ano mga dahilan kung bakit may erectile dysfunction ng isang lalaki? Unang-una, pag sinabi mo munang erectile dysfunction, ito yung mga lalaki na hindi nila kayang patayuin si barangay chairman, sabi nga ni Lolo, o si Manoy, o kaya tumatayo pero hindi naman sapat yung tindog para ito ay maipasok sa dapat pasukan. Ayan. Ang hirap talaga pag medical Pero kasi ganito sa English I-Englishin ko muna base po sa aking ilalabas na article, no? Erectile dysfunction or impotence na tinatawag before occurs when a man can no longer get or keep, di ba? Get or keep an erection firm enough for sexual intercourse. Ngayon, kung tatagalogin yan, mga kasama ko ritong tech, Arnold, baka gusto mong tulungan, paano tagalogin to? Erectile dysfunction occurs when a man can no longer get or keep an erection firm enough for sexual intercourse. Naintindihan nyo na yun, hindi ko na po tatagalogin, alam ko naintindihan yan. Having erection trouble from time to time isn't necessarily a cause of concern. Ibig sabihin, kung minsan-minsan, hindi naman nagkaroon ng erection si tatay, hindi naman po problema yan. Okay? Kaso, kung itong problem na to ay talagang ongoing at tuloy-tuloy, ay dapat natin alamin ang mga kadahilanan. It may be caused by stress. Tapos, it can cause relationship problems or can affect your self-confidence. Yan. Ang hirap na. Pag Tagalogin mo, mahirap Even though, ano ba even though? Bagamat, awkward. Pag-usapan minsan ng pasyente at saka ng doktor yan, minsan nahihiya kasi yung pasyente. Pero, eto na, dadiretsuin ko na. Minsan nahihiya yung pasyente na pumunta sa doktor, sabihin na meron siyang problema sa ereksyon o kaya sabihin na hindi na tinitigasan. Pero alam niyo po ba na yung pagkakaroon ng ganitong problema ay maaring indikasyon na meron po kayong ibang medical problem. So hindi natin problema yung walang ereksyon. Ang problemahin natin, ano bang dahilan bakit nagkaroon ng erectile dysfunction? Kadalasan, may mga pasyente, mga lalaki, syempre, ang pinag-usapan, erection mga lalaki, na pagpunta sa doktor, ang dinadaing lang nila, Dok, napansin ko mahina yung aking ereksyon at medyo ayaw tumigas, no? Ang unang tatanong niya sa doktor, Dok, baka pwede naman bigyan niyo ako ng reseta ng pampatindog. Kaso sabi ko, teka muna, di ba mas maganda alamin muna natin kung bakit ayaw tumigas? Ngayon, pag alam na natin kung bakit ayaw tumigas, baka pag yun ang bigyan natin ng pansin, manumbalik ang sigla ni Manoy. Sabi niya, sige Dok, sige nga, ano ba dapat natin gawin? So, kukunin na agad natin yung history ng pasyente. Kailan mo ba napansin na nagkaroon ng ganitong problema? Pangalawa, meron ka bang ibang nararamdaman? Bukod sa sinasabi mong hindi ka tinitigasan, meron bang iba pang nararamdaman tulad ng palaging natutuyo ang lalamunan, nangangayayat, o kaya parang ihi ka ng ihi, nangihina. Aba, baka pwedeng mataas ang blood sugar. Kasi pag mataas ang blood sugar, nagkakaroon ng erectile dysfunction. Pero,
pag ito'y nag-uumpisa pa lamang at hindi pa matindi yung komplikasyon na dulot ng mataas na asukal sa dugo, ibaba mo lang yung asukal sa dugo, baka manumbalik ang sigla ng iyong pagkalalaki. So, hindi ho ba may sense yung sinasabi natin? O ito pa, isa pang halimbawa. Dok, napansin ko, naging malamya yung manoy ko. Sabi ko, ano po ba mga iniinom yung gamot sa pang-araw-araw? Dok, mga 5 years ago, nalaman na meron akong alta presyon. At ito yung iniinom kong gamot. Maintenance ko yan, 5 years na. Nung nalaman ko yung gamot, ang isa palang side effect ng gamot ay erectile dysfunction. So, teka muna, subukan natin baguhin yung gamot mo. Ito muna inumin mo para sa blood pressure mo at i-monitor natin yung blood pressure nyo habang ininom mo itong pinalit nating gamot. Tapos, wag na muna natin intindihin si Patotoy. Ito muna, unahin natin yung blood pressure. So, nakita niya, gumanda yung blood pressure. After 2 weeks, gusto ko bumalik ka sa akin, dalin mo yung mga blood pressure monitoring mo. Pagkatapos, after 1 month, bumalik si Sir at tuwan-tuwa. Dok, tama yung sinabi mo, yung gamot pala na iniinom ko ang dahilan. Ito pa isa. Mataas ang kolesterol, maniwala kayo? Walang nararamdaman. Ang kolesterol, 500 plus. Ang ereksyon niya ang naapektuhan. Pero walang hilo, walang sakit ng ulo, walang masakit na dibdib, walang masakit na batok. Ibig sabihin, may mga dahilan pala na maaring nakaapekto sa pasyente na hindi mo naman masasabing sakit. Maaring epekto rin ng gamot, maari palang dahil sa komplikasyon ng diabetes, o kaya maaring dahil sa stress. Naalala ko, mga ilang taon nakaraan, may isa akong pasyente, 32 years old. Siya ay nagtatrabaho sa bangko bilang manager at ang complaint niya, napansin niya, nagkaroon siya ng mga erectile dysfunction. So, nung pumunta sa akin, sabi ko, itong gawin natin, mukhang matindi yung trabaho mo, na-stress ka masyado, subukan mo muna mag-take ng leave, pahinga muna, alisin mo muna isip mo sa trabaho mo. Aba, nung naalis yung isip sa trabaho, nagkaroon naman ng maayos na improvement. So, kung hindi natin aalamin yung dahilan, mas mahirap gamutin. Bagamat, sinasabi na may mga biro na, matanda ka na, kaya hindi ka na tititigasan. Bagamat totoo yun, na posible na ang edad ay isa sa dahilan, ano ba nangyayari sa nagkakaedad na pwedeng naging dahilan ng erectile dysfunction? Number 1, syempre, bumababa na yung hormones mo na may kinalaman sa pagkalalaki, yung testosterone. Parang sa babae, nag-menopause, bumagsak ang estrogen, sa lalaki naman, nag-andropause, bumagsak ang testosterone. So, ang isang pwedeng mangyari, nawawalan ka na ng libido, organa sa sex. So, ibang usapan yon, nawalan ng gana. Siyempre, pag wala kang gana, alam nga naman magkaroon ka ng ereksyon na wala ka namang gana. Natural, importante yon. Minsan naman, sinasabi ko naman sa pasyente, ano bang sa tingin mo ang dahilan bakit meron kang ganyang problema? Kasi parang, excuse me po excuse me po. Kasi misis ko parang hindi na ako naano sa kanya na-attract sabi ko, bakit mo naman nasabi? Kasi hindi naman parang nag-aayos na si misis, parang nung nag-asawa kami, napabayaan na niya sarili niya. Dati nung nakilala ko yan, parang toothpick yan Ngayon nakilala ko, parang barilis ng tram. Ay, ganun. Ha? Ganun ba? Sige nga, patawagin mo nga si misis, papasukin mo sa kwarto ko, tingnan ko lang. Tawagin, darling. Pagpasok ni darling, parang mayroong dinosaur na lumalakad. Wag naman kayo magagalit mga misis. Isa rin po kayo na contributory kung bakit minsan si Mr. wala ring ereksyon. Vice versa, ganun din. Nawawalan din ng gana si Mrs. kay Mr. kasi si Mr. naman parang baboy. Ay hindi, sorry, nagbibiro lang po ako pero totoo itong sinasabi ko. May mga ganong factor Physical attraction. Di ba mahalaga po yung una nakikita mo yung pagkain mukhang masarap. Pagkatapos, habang nagluluto pa lang si Mrs., di ba naaamoy mo yung pagkain kung masarap? Di ba napapalaway ka, sarap ng pagkain. Ganon din po yung tao, di ba? Nung bata pa kayo, nagliligawan kayo, naglalagay ka ng pabango, naliligo ka muna. Ngayon, ikaw naman mister, sa sisiping ka, di ka pa naliligo, galing ka sa talyer, puros ka pa grasa. Yun ang mga dahilan. Masakit man sabihin, yun talaga nangyayari minsan, di ba? Tapos, yung venue, yung paulit-ulit daw na venue, mali din yan. Kaya minsan yung lalaki, nawawala din ereksyon. Ito, isi-share ko lang po sa inyo. Nabasa ko lang po ito sa lahat ng mga libro. Importante daw na meron kang parang tinatawag na imagination.
Importante po yung lugar ninyo. Kung palagi daw nandun kayo sa bedroom, minsan ibahin mo. Gawin mo daw doon sa kitchen. Minsan gawin mo doon sa loob ng aparador kung kasya kayo kasi ibabaw ng microwave. Ibig sabihin, gagawin nyo lang ng iba ng konti. Tapos lagyan nyo ng konting soft music. Ha? Kailangan may soft music. Tapos, habang pinapatugtog nyo, soft music, kagaya ng mga, ano ba magandang mga soft music, yung, for example, yung Kaleidoscope, yung mga ganyan, yung kay Francis M. Laba ba? Mali, pangit yung Kaleidoscope, masyado maani yata. No? Bagalan nyo, yung mga lumang simbahan, yan, ganyan. Habang ando si Mr. saka si Mrs. Tapos ang tugtog, sa lumang simbahan. Ay, pangit din, pangit. Palitan nyo, Careless Whisper. Yun ang pinakamaganda. I feel so unsure. Yan, mga ganyan. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyo mag-asawa. Tapos, nabasa ko rin to Mrs. Huwag kayong magagalit Kailangan daw nagsusot ka rin ng mga sexy na damit. Yung mga lingerie, yung mga ganyan. Actually, nabasa ko nga, ang dami pang sinasabi doon na hindi ko masabi dahil sabihin nyo, bastos ako. Pero yan po, sinishare ko lang Sabi pa, minsan daw, malaki din daw tulong yung nagsasabi daw ng mga naughty words, yung Mrs. sa Mister. Minsan daw, nagigigil daw si Mister, mga ganon. Ay nako, bahala na kayo kung ano sa tingin nyo makakatulong sa inyo pagdating sa mga payong ganyan, no? Ngayon, so ano ba yung mga causes ng problema? Bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction si Mister? Unang-una, yung mood, emotions, yung tinatawag na brain, yung pag-iisip, hormones, yung nerves, muscle, kumukonti ang daloy ng dugo papunta dun sa penis ng lalaki. At importante po yun kasi ang nagpapatigas po dyan ay yung pagdaloy ng dugo. Hindi po buto. Kasi may mga pasyente nagtatanong sa akin, ando pampatigas ng buto para daw matigas yung ereksyon. Wala akong kinalaman ng buto dahil walang buto dyan sa buto. Sinasabi ko. So, mahalaga yan Pagkatapos, may mga sakit na dapat bigyan ng pansin. Ito, mga sumusunod. Number 1, sakit sa puso. Number 2, mga baradong ugat. Yung tinatawag na atherosclerosis, clogged arteries, high cholesterol, high blood pressure. Yung mismong high blood pressure, nagbibigay ng pinsala sa inyong blood vessel, kaya nagkakaroon kayo ng erectile dysfunction. Iba pa yung gamot na nagbibigay din ng ganong hindi magandang epekto. Yung sakit na diabetes, obesity, pag overweight po kayo, metabolic syndrome, ito po yung pinagsamang high blood pressure, high cholesterol, tapos yung sobrang laki ng tiyan, yung mga malalaking mga tiyan na may kinalaman sa tinatawag na hip and waist ratio. Dapat bawasan niyo yung tiyan. Parkinson's disease, multiple sclerosis. Yan. Paggamit ng sigarilyo at pag-inom ng alak. Nalaman na ang sobrang paninigarilyo ay maaari pong humantong sa pagkakaroon ng erectile dysfunction. Bakit kanyo? Kasi po ang sigarilyo ay nagbibigay ng paninikip ng inyong blood vessel o ng inyong ugat. Yung pag-inom ng alak, sobrang pag-inom ng alak, nakakasira ng inyong nerve at sinisira din ito ang inyong blood flow, kaya nagkakaroon kayo ng erectile dysfunction. Mga medical condition na nabanggit ko kanina, dapat siguraduhin ninyo na makontrol yon, yung mataas na blood sugar, mataas na cholesterol, o kaya mababang testosterone. Pwede kayong bigyan ng mga testosterone o hormonal replacement na kapareho din sa mga kababaihan na nagme-menopause. Psychological stress, mahalagang ipa-evaluate din natin. Dahil ang isang lalaki na mayroon pong tinatawag na impotence, maraming stress sa buhay na pwede po mag-cause niyan. Pwede rin magkaroon ng stress sa relationship, stress sa trabaho, stress at mga depression na tinatawag, ay pwede po magbigay sa inyo ng temporary erectile dysfunction. Pero pag tumagal-tagal na yan at pinabayaan nyo, dyan na nagkakaroon ng permanente na erectile dysfunction. So, ano yung mga dapat na itanong sa pasyente? Ito, mahalaga itong mga tatanong ko po sa inyo. For example, pupunta ka ngayon sa doktor. Doktor, gusto ko po magtanong tungkol po sa aking problema na tinatawag na erectile dysfunction. So, tatanungin ka ngayon ng doktor, kailan ba yan?
Ano ba yung mga sa tingin mong nagpapalala o nagbibigay naman ng improvement sa'yo? So ito yung mga tanong na pwedeng itanong sa inyo ng doktor. Kailangan alam nyo na yung mga sagot dito sa mga tanong na to. Unang tanong na pwedeng itanong ng doktor sa inyo. Number 1, yan po bang erectile dysfunction na daing ninyo ay bago lang o matagal na? Hindi, siyempre, sasagot kayo niyan. Doc, 1 month na. Doc, 2 years na. Yung mga ganyan. So, importanteng masagot yung mga tanong na yan. Number 2, nagkaroon ka na ba ng iba pa mga sexual problems noong araw? Number 3, nabawasan ba yung sexual desire? Yung gusto. Iba po yung gusto na, iba yung gusto na kaya at iba naman yung gusto na hindi kaya. At iba din yung ayaw, pero kaya naman, pero ayaw. Iba na naman yon. So, tatanungin ka about sexual desire. Baka mamaya sa iba mo pala gusto, hindi pala sa babae. May mga ganon, ha? Then, ikaw ba ay Ako, hirap itanong to. Englishin ko na lang po, Do you get erections during masturbation, with a partner, or while you are sleeping? Aba, nangyayari po yung natutulog ka pagising sa umaga na meron kang erection sa umaga, pero tulog ka pa. Pag yan po ay nawala, yung tinatawag na morning erection, yan po ay isang indication na magkakaroon ka na ng problema sa erection. Ulitin ko po, yung mga nakikinig po na mga lalaki, na-experience nyo po yung morning erection, yung pagising sa umaga, may erection kayo. Minsan doon ka pa nga nagising dahil medyo galit si Manoy. Yan po, pag nawala, maaaring indikasyon na medyo humihina na ang inyong erection. Ngayon, ang tanong, ikaw ba ay depressed lately? Marami ka bang problema? Marami ka bang iniisip? Under stress ka ba? Dapat masagot niyo po yung mga tanong na yan. Pag pumunta kayo sa doktor, hindi pwedeng, Dok, basta bigyan mo lang ako ng gamot. Hindi pwedeng ganon. Tapos ang tanong, ikaw ba'y umiinom ng alak? Ikaw ba'y gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot o nagdrugs ka ba? Ano ba mga ginagawa mo para ma-improve yung inyong problema? At ano naman yung ginagawa mo na nagpapalala sa iyong problema? So, pagkatapos yung sagutin yung mga tanong na yan, magbibigay na ng mga test siguro yung doktor. Yung mga test na ibibigay niya, mga blood test o kaya mga ultrasound, mga ganyan, nakatugon sa alamin kung ano yung iba pang posibleng sanhi ng inyong erectile dysfunction. So sa physical examination, examining kayo ng doktor. Sa blood test, titingnan po ang inyong blood sugar, blood cholesterol, yung blood testosterone. Sa urine test, tinitingnan din kung meron kayong diabetes, kung mataas ang inyong sugar sa ihi. Ultrasound, maaring i-request ng doktor para malaman yung pagdaloy ng inyong dugo papunta sa inyong ari. Overnight erection test, ito hindi na halos ginagawa ngayon pero maganda rin alamin. Abay, nung araw nilalagyan ng parang plaster yung ari o kaya ng stamp, yung selyo. Tapos titingnan sa umaga kung ito'y mapupunit o matatanggal, ibig sabihin habang natutulog, nagkaroon ng ereksyon ng isang lalaki. So ginagawa yan pag matutulog na yung lalaki. Then psychological exam, yun yung sinasabi natin na dapat yung mga pag-iisip dapat ine-examine din. Then